Maatigabong pangalan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang tagaksel sa television. Face to face now with Miss Ami Perez! Magandang umaga mga tawera. Nandito na naman po tayo para sa isang mainit na talakayan. Mainit kasi sobrang init ng mga mangyayari. Thank you po pala sa mga nag-like sa Face to Face fan page at sa nag-follow sa amin sa Twitter. Ngayon naman, ako po ang inyong Chang Ami na nagsasabi, kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan, face to face! Ngayon naman po, ipapakilala ko sa inyo ang haligi ng ating programa, ang trio Tagapayo. Ang ating kakibak sa batas pagdating sa optometric practice at ang father of modern optometry, Dr. Chandy Ho. Graduated from Mandaluyong University, psychologist, Val Yu. At syempre, hindi mawawala ang ating spiritual advisor, Father Ko. Ayun naman mga ka-face-to-face, na-try nyo na bang ID ba? Karaniwan na po na ang storya dito sa face-to-face. Si Kumare, inagawan ni Kumare pa. At si Kumpadre, pinagpalit si Kumare sa isang bading. Ngayon naman, ang tatalakayin po natin ay ang mga ethical at unethical optometric practices. Ngayon po, may isa pong pasyente na pumunta sa isang klinika at sinasabi niyang mas lalong lumala ang kanyang pagkahilo. Gaano katotoo to? Panoorin po natin ito. The said patient went to Dr. Tin Oyo for the dispensing of her eyeglasses. Sige daw, okay na to. Nagmamadali kasi ako eh. Excuse me. Excuse me. Ba't ganun? Nahihilo ko. Ibalik nga ito sa pinagawan ko. The patient felt easy, and after this incident, the patient decided to consult the Dr. Ming for an eye checkup. Ay, kayo po yung doktora? Kasi magpapacheck up sana ulit ako. Ano po bang problema? Eh kasi dun sa pinagpagawa ko, dun sa isang optical, nahihilo ko dun sa salamin niya. Ito. Ay, dun po ba? Naku, hindi marunong yun. Kaklasiko yun eh. Ah, talaga? Kaya pala nahihilo ko dun sa dinispense niyang eyeglass eh. Reading glass pala. Sige po, mapo muna kayo. Pakicheck na lang ulit ako. Sige po, sige. Ma'am, ano po bang problema? Eh, malabo yung mata ko. Hindi pa. Sige po ma'am, dito na lang po sa fashion. Sige. Saan ba yun?
Dito? Sandali! Ano ginagawa mo? Business ko. Pasyente yan, sayang. May benta ka rin, may porsyento ka pa. Sige na, dun ka na. Okay ka lang? Sigurado ka? Okay, inuwit mo yan! Hello. Yan, mama. Sabi niyo po, malinaw o hindi, ah. Malabo ba? Labo ka po ba? Sasabi ko. O, sige, mama. Kailangan yung mama. Konti pa. Nahihilo pa ako eh. Sige, okay na to. Oh, sige. Bato. Ay, hindi pa. Saan pipili? Try niyo to, ma. Ayoko yan. Ito gusto ko. Ito. Yung malaki. Salamin. Parang di bagay sa shape ng mukha ko eh. Ito maganda. Ayan. Sige, ito na lang. Magkano ba to? Nasa 1,200 lang po. 1, 2? 1,800. 1.8 naman pala eh. 1.8? Pwedeng 1.2 na lang. Kung 1.8. 1,700 na lang. 1.7? 1.650. Sige, 1,650. 2 gifts para sa'yo. Ano? 2 gifts para sa'yo. 2 gifts? O sige, okay na yun. Bayaran ko na. Ito. Sige, ma'am. Balikan ko na lang. Paano po siya after 1 hour? Kasi stockless naman po yung grad nyo. O sige. Mamaya nandito na ako. Sige, thank you din. Siyang ka lang. The patient went back to Dr. Ming's clinic. Close. Ba't ba ng tao sa optical? Paano kunin yung salamin ko? Sarado. Balik na nga lang ako bukas. Dok, yung salamin ko kasi bumalik ako kahapon. Sarado kayo eh. Kapit ka rin, Mami. Ha? Ba't di ko alam? Diyan ka lang, check ko pa. Iba yung salamin. Sige, okay na to. Nagmamadali ako eh. Tigas naman Sige, thank you. Pinapatong ko. After some time, the condition of the patient became worse. 10 minutes. Bigay naman. Gulo-gulo naman ang bahay. Bakit ang labo? PDF the frame. Kahapon okay naman to. Temporal to temporal. Baka naninibago lang ako. Pagkaan mo yung ito, tsaka yung TV. Kasi Oh, pili ng sat ng ulo ko. Basic Ay! yun ah. Ay, oo. Ay! Ba't ganun? Parang nag-burst yata yung condition ng mata ko. Ah! Bakit elevated? Tapos yung isa hindi. Ay, babalik na nga lang ako doon. Magre-reklamo ko. Uy, Karen, likod mo na. Ay,
At yan nga po na, mga kaibigan, napanood po natin ang ating issue of the day. Ngayon po, tatawagin po natin yung isa't isa kung ano talaga ang tunay na nangyari. Tawagin po natin ang may-ari ng klinikang sinasabing inireklamo ang mas lumalang kondisyon. Dr. Tin Oyo! Hello, Doc. Kamusta po kayo? Ano ba yung tinuro din mo iba hindi? Bakit? First time niyo po ba na-encounter na may pumunta sa inyong pasyente at nagre-reklamo nga na mas lalong lumala ang kanyang kondisyon? Actually kasi, nung dinispense ko na siya, nagmadali siya agad na umalis. So, hindi namin nakita kung okay na yung grado na una ko na-check sa kanya. Sigurado po ba kayo? Oo. Sa tingin niyo po, bakit hindi siya bumalik sa klinik ninyo? Nagmamadali daw siya. May lakad pa daw. Ngayon po mga kaibigan, tatawagin natin si patient. Bakit nga ba hindi siya bumalik? Tawagin po natin sa stage. Patient Trostata. Patient Trostata, bakit po hindi kayo bumalik sa klinika ni Dr. Tinoyo? Eh kasi baka pag nagpa-check ulit ako, mali na naman eh. Kaya nagpa-check ako doon sa ibang optical. Ano po ba itong optical na sinasabi niyong pinuntahan po ninyo? Eh, doon kay Doc Ming. Kay Doc Ming po, umayos po ba yung vision niyo? O ano po na yan? Lalo nga lumala eh. Sumakit pa yung ulo ko. Okay. Ngayon naman po, tawagin natin ang doktorang nirereklamo ni patient Trostata. Welcome here on stage, Dr. Ming! Nako, yung doktora na, di naman yan marunong mag-check eh. Kasi di naman siya yung nag-check sa akin. Hindi pala ako eh. Hindi nga. O bakit mo sasabihin hindi ako marunong? Kasi hindi ko yung nag-check sa akin. Eh, ganun nga eh. Sino ang nag-check sa'yo? Yung sales lady mo na nagpapanggap na doktora mo. Eh, marunong naman yun. At saka bakit ka pumayag na sales lady lang ang nag-check sa'yo? Kasi hindi ko naman alam na sales lady siya. Later on ko lang nalaman na sales lady pala siya. Kasi pwede mo naman siguraduhin. Nandun ka na nga sa clinic tapos papaubaya mo yung mata mo sa sales lady? O sige. At patuloy pong umiinit ang eksena, pero bago yan, tawagin natin ang sinasabing sales lady na nag-refract kay patient Trostata. Tawagin natin, sales lady number 2. Hindi mo daw sinasabi niya, hindi ko yan nirefract. Totoo yun! Hindi kita nirefract. Nire-refract mo ako! May isang sales lady na nakasaksi na nire-refract mo ako! Huwag kang sinungaling! Hindi ako nagsisinungaling. Bata ka pa lang, sinungaling ka na! Sales lady number 2, gaano katotoo na ikaw daw ang nag-refract kay patient Huwag ka Trostata? mag-deny, totoo yun, di ba? Saklit at mas lalong lumabo ang kanyang paningin. Hindi ko siya nirefract kasi nga wala akong karapatan mag-refract dahil hindi ako doktor. Alam mo ba, hindi ka doktor, ba't mo ako nirefract? Nirefract mo nga ako! May isang ang testigo na nirefract mo ako. Hindi naman po kaya patient Trostata dahil malabo nga po yung mata nyo, akala nyo po, ang nag-refract sa inyo ay si sales lady number 2. Yun naman po pala si Dr. Ami. Hindi, totoo siya talaga. Kulot yan eh, nakatali lang. At saka may testigo, di ba? Saklit. Naalala ko. Ngayon po, puputulin po natin ang mga mainit na eksena. Tatanungin ko po kayo, saan po kayo kakampi? Sa pula o sa puti? Dilaw! 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 Yellow! Yellow! Ngayon po, bumalik na po tayo sa eksena. Pinagpipilit nga po ni patient Trostata na si sales lady number 2 ang nag-refract sa kanya. Pero ano to? Sino to ang special guest natin na magsasabing nakita daw niya si sales lady number 2 na siya ang nag-refract kay patient? Tawagin po natin, Tutchang!